isa sa magiging tinek sa lalamunan ni Sara Duterte ay walang iba kung hindi etong si Congressman Franz Castro, mga kababayan. Dahil ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa Abante, TNT Tunay na Tabladista, sabi dito mga kababayan, Teacher Sulon duda sa track record ni VP Sara. Haharangin ang Social Aid Fund para sa 2025 mga kababayan. So ibig sabihin, yung iba sa mga paglalaanan ng pondo nitong si Sara Duterte or yung kanyang hinihiling na budget na may paglalaanan po siya na patungkol po dito sa social aid funds mga kababayan ay haharangin po ni Congressman Franz Castro. So basahin po natin yung nilalaman. Inanunsyo ni House Deputy Minority Leader at ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na haharangin nito ang hinihinging social aid fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2025. Bakit daw mga kababayan? Ito daw yung sabi. Given the previous misuse of confidential funds, we must ensure that the public funds are allocated and utilized properly. Hindi namin pwedeng payagan na maglaan ng hiwalay na budget para sa social services sa isang opisina na may kaduda-dudang track record, sabi ni Castro. Kasi nga mga kababayan, hindi nga naipaliwanag ni Sara Duterte yung iba na mga nangyari patungkol po dun sa paggamit ng pondo niya nung mga nakaraang taon. So ngayon, kahit sino naman na kongresista ang mag-iimbestiga dyan, makikita po talaga na kahina-hinala etong opisina at track record mga kababayan ng ating Vice Presidente. At ang isa pa dyan mga kababayan, ng ating Vice Presidente, tuwing kailangan ng mamamayang Pilipino, wala po siya at may lakad siya mga kababayan. Mas inuuna pa niya yung makihalubilo, gumawa ng walang kakwenta-kwentang lakad mga kababayan kaysa unahin yung responsibilidad niya bilang Vice Presidente ng ating bansa. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw, ipinunto ni Castro na nasa 125 milyong confidential fund na ibinigay kay Duterte noong 2022, naglabas ang Commission on Audit o etong COA ng Notice of Disallowance sa 73 million dahil sa maling paggamit mga kababayan. So ngayon kung titingnan yung mabuti, hindi naman maglalabas ang COA ng Notice of Disallowance mga kababayan or Notice of Allowance na 73 million kung naging tama yung paggamit nitong si Sara Duterte ng pera ng taong bayan. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nga naging wasto yung paggamit nitong si Sara at hindi alam kung saan dinala yung 125 billion pesos na confidential funds. Sabi pa dito, the COA's findings are clear. Kung hindi kayang i-manage ng tama ang 73 million na confidential funds, paano natin pagkakatiwalaan ng mas malaking halaga? This about protecting taxpayers' money from potential misuse. Punto ni Castro. So ngayon kung titingnan yung mabuti, kaya nga sinasagot natin kahapon yung sinasabi nitong si Congressman Marcoleta mga kababayan. Dahil mismong yung itinatanong kay Sara ni Congressman Franz Castro, galing po yan sa COA. Ano po yung patungkol sa 73 million, yung patungkol dito mga kababayan sa inilabas ng COA ng Notice of Disallowance, yan ay itinanong kay Sara. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi po yan sinasagot nitong si Sara Duterte. Bagkos mga kababayan, pinepersonal niya itong si Congressman Franz Castro. So sabi pa dito, ito pa daw, sa deliberasyon ng budget noong Agosto 27, tumanggi si Duterte na sagutin ang mga tanong kaugnay ng ginastos nitong confidential fund at maging ang paggagastusan ng hinihingi nitong budget para sa 2025. Dahil nga mga kababayan, kung talagang may solid na plano, etong si Sara Duterte, tandaan po natin to mga kababayan ha, ang isang politiko na may solid na plano or may paglalaanan na ng pera ng taong bayan, masasagot niya ng mabilis yung mga paglalaanan niya patungkol dun sa hinihingi niyang budget. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, humihingi siya ng mahigit 2 bilyong piso pero hindi niya masagot kung ano yung mga paglalaanan niya. Dahil nga kung titingnan ninyo, yung mga sinasabi niya doon na ibang paglalaanan niya ay halos katulad lang din ng ating gobyerno or mga programa ng ating gobyerno. So ngayon, kung titingnan nating mabuti, nung tinanong pa siya patungkol pa sa iba pang paglalaanan, nung halos nasa 2 billion na pera na nire-request niya sa ating gobyerno,
hindi niya na po masagot. So paano nga naman pagkakatiwalaan etong si Sara Duterte kung wala siyang solid na paglalagyan ng pera ng taong bayan? Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. We as the Vice President could not give clear answer or wala daw sinasabing malinaw na sagot. Sinimot niya ang confidential funds pero ayaw niyang explain kung paano ginamit, sabi ng Lady Solon. How can we, as lawmakers, justifying giving her more funds when she cannot even account for the money she has already spent? Again, this is not about politicizing or hindi pinupolitika itong si Sara. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng pinaghirapan, pinagtrabahuan, pinagpawisan ng pera ng bawat Pilipino, ni Castro. So ngayon mga kababayan, eto sagot ko kay Congressman Marcoleta doon sa tinalakay nating video kahapon. Hindi po yan para sa sarili ni Congressman Franz Castro yung mga pagtatanong na yan. At yung iba pa mga bumabatikos kay Congressman Franz Castro or dito kay Castro, hindi siya pinagtatanggol natin si Castro mga kababayan. Pero kung titingnan natin yung mga binibitawang salita ni Castro, talagang para sa atin yan na mamamayang Pilipino. Dahil nga naman, hindi kasi politika yung pinag-uusapan dyan eh. Ang pinag-uusapan dyan, kapakanan, seguridad ng pera at pinagtrabahuan at pinagpaguran ng mamamayang Pilipino. Hindi para sa buhay ni Sara yan. Para sa pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. Kaya siya kini-question patungkol sa paggamit niya ng pera ng mamamayang Pilipino. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Sa presentasyon ng panukalang 2 billion mahigit na budget ng OBP para sa susunod na taon, sinabi ni Duterte na it is my lawful duty to give aid to any person who reaches out to the OBP seeking relief. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Castro na ilipat na lamang ang mga hinihinging social aid fund ng OBP sa Department of Social Welfare and Development o itong tinatawag na DSWD. Bakit dapat ilipat doon mga kababayan? Kasi nga naman, yung programa na isinusulong ni Sara ay halos katulad lang din ng DSWD. Ang lamang nga lang mga kababayan ng DSWD, sila yung legit at sila yung maaasahan at unang pumupunta sa isang lugar na may sakuna, mga kababayan, or binagyo. Unlike dito kay Sara, na kapag kailangan ng mamamayang Pilipino, nasaan? Nasa kay OGC, nasaan? Naandudong sa Germany, nanonood ng concert, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan natin, dapat i-realign yung pera ng taong bayan, yung hinihingi ni Sara Duterte na budget, mga kababayan, for 2025, dapat i-realign na lang dito sa mga katulad ng DSWD dahil nga naman alam natin na yung programa niya ay halos katulad lang din ng DSWD. So ngayon ipagpatuloy pa natin. By funneling the budget to the DSWD, we can ensure that the funds are used properly and reach those who need them most, sabi pa ng Sulon. As lawmakers, we are fulfilling our duties, she said. It is our responsibility to scrutinize or suriing mabuti how public funds are spent, kung paano ginagastos ang pera ng mamamayang Pilipino. So bilang isang congresswoman, etong si Congressman Franz Castro, yung ginagawa niya na pagtatanong kay Sara, pagtatanong about confidential fund, ay parte po ng kanyang trabaho bilang congressman upang suriin kung paano nga ba ginagasta ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya yung mga DD-shit dyan, huwag kayong magalit. Huwag sumama ang loob ninyo kapag kayong vice presidente ninyo ay tinatanong kung paano ginamit ang pera ng mamamayang Pilipino. Huwag kayong sasama ang loob. Kasi ang dating, pagka natatanong yung vice presidente ninyo, parang nakahawaan din kayo ng ugali. Nagagalit kayo tuwing tatanungin ang vice presidente ninyo na piling untouchable. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, we owe it the Filipinos people to ensure that their money is used wisely, transparently, and for their benefit, not to be enriched those in power, dagdag pa ni Castro. So kung titingnan natin mga kababayan, kaya niya ginagawa na ganunin si Sara dun sa hearing or dun sa budget hearing ng OBP, ano po patungkol sa budget hearing na hinihingi ni Sara, ay dahil nga para makita ng taong bayan at para makita ng taong bayan na yung vice presidente natin, transparency
sa lahat ng ginagawa. Kaso nga lang mali yung nangyari. Bakit? Dahil ayaw ni Sarang ipaalam sa inyo na mga nanonood ngayon at sa mamamayang Pilipino kung paano niya nilustay at ginasta ang pera ninyo, kababayan. At etong ginagawa ni Castro para ipakita sa inyo kung saan napupunta yung mga tax na ibinabayad ninyo, kung saan napupunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Dahil nga naman dapat, tama nga naman yung kay Castro, dapat yan ay para sa benefit ng mga kababayang Pilipino po natin. Dapat bumabalik sa inyo yan. Nagbabayad kayo ng tax at dapat yung ibinabayad ninyong tax napapakinabangan nyo. Kaso nga lang, paano nyo mapapakinabangan kung minsan, di umano, naiibulsa ng mga politiko yung pera ninyo at ayaw magpaliwanag kapag ka tinatanong na kung paano ginasta yung pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon, kung titingnan natin, maliwanag naman, nahaharangin ni Congressman Franz Castro yung social aid funds para sa 2025 nitong si Sara Duterte. So sabi ko nga mga kababayan, kung ito lang sana, nasagot ni Sara yung mga katanungan ng mga kongresista na nagtatanong sa kanya at hindi siya nagmataray dun sa Congress mga kababayan sa Kamara na parang ipinapakita niya na porket vice presidente siya ay bawal siyang matanong, di sana walang congressman na harang ng kanyang hinihinging budget. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa pagkakataong ito mahihirapan si Sara na ipa-approve yung budget po na hinihingi niya dahil unang-una bilang vice presidente hindi niya naman trabaho yung trabaho ng DSWD. Mga kababayan, pangalawa, kung igigiit niya na yung programa niya ay katulad ng sa DSWD, much better i-realign niya yung budget na hinihingi niya at ibigay na lang niya, ipaubaya na lang niya dun sa mismong legit na nagbibigay tulong at madaling lapitan ng mamamayang Pilipino. Ano